Hi guys! Good morning! Chami, say good morning. Good morning. Today we're heading to CBD. Katsubi? No, not Katsubi. Oh. So today is June 2nd, Monday. It's holiday here in New Zealand. Why is it holiday? Do you know? The King of Japan. It's King's birthday, not King of Japan. So, we're gonna spend time with the family today. It's been a busy weekend. Nung Sabado, we went to a member of our community church who is ill, and we visited her. Tapos yung kasama naming bumisita doon, kasama din namin sa choir, nag-invite sila sa bahay nila. Yun, so nagkantahan, party kain, kanyan. So dumami na kami ng dumami doon sa bahay, choir members mostly. So yun, umuwi kami I think around 10 p.m. Tapos nung Sunday kahapon, we ate lunch at home. Nag-grocery kami in the morning ni Butch, and then we ate lunch sa bahay, and then afternoon we went to one of the churches where we serve at Holy Cross. So doon kami kumanta, nag-serve, and then in the evening may bisita rin kami sa bahay na biglaan. So kasama naman sila sa household namin, yung sa community rin, sa church community. And then today is Monday, yun nga. So madalang naman kasing kaming makagala-gala na ganito. So mamaya merong lakad si Butch, baka hindi na kami sumama doon sa community rin. So tutugtog siya with the music ministry kasi merong teaching night sa gabi. So yun, nag-leave akong extra for tomorrow para makapagpahinga naman ako. Ano pa ba? So next week it's shorter working days kasi it's going to be, for me it's Tuesday, it's Wednesday, Thursday, Friday lang. While for Butch it's he has work na by tomorrow kasi nga ngayon lang yung holiday. So yun, we'll try to take you with us sa gala namin kung maalala ko. Chami! Hi! So yun, hopefully maalala ko kayo isama sa galaan namin. Happy birthday, Daddy! Happy birthday, Daddy! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Daddy! We love you, Daddy! May God grant you all the blessings, good health, and abundance of happiness. Make a wish, Make a wish, Dad. What is that? I don't like scary. What is that? What is that? What It is my pleasure to introduce our very own Samoan bilingual idol, Tipimora.
New Zealand, laging may rainbow. Yan o, ang ganda. Lagi rin kasing umuulan dito, kaya laging may rainbow. Yan. Almost every single day may ganyan. Ganda, di ba? It's a promise of hope. Yan. Punta tayo ngayon sa Westgate. Hahanap tayo ng TV para sa kwarto namin. Lane Mall ba? O Westgate? Ay, oo nga pala. Lane Mall. Kasi gusto kong maghanap ng TV. Yung medyo maliit lang. Yan. Kasi minsan tinatamad akong magpunta ng living room. Lagi akong nanonood. Usually, YouTube. Yan. So, especially pag inaantok ako, mas prefer kung nasa kwarto ako nanonood. Kaya usually, nanonood lang ako sa iPad. Kaya lang, di ba nakakangalay din na hawak mo yung iPad habang nanonood ka. So, yan. Umuulan na naman, no? Nakita nyo ba? Today is Sunday, June 29. Time check, 1:47 ng hapon. Nabura yung rainbow. Ganun ba talaga yun eh? Pag umuulan, mawawala ang rainbow. Hindi ba kasi? Natakpan lang, no? Ayun, no? Blurry. Naging blurry yung rainbow. Nakita nyo ba, guys? Ang dami-daming ano dito, roundabouts dito sa New Zealand. Tapos, kailangan listo ka sa roads and matanda ka. Kung hindi ka rin naman nag-GPS, kailangan madiskarte ka kasi kapag nalampasan mo yung lane mo or yung queue mo to turn, wala na, malayo yung biyahe mo bago ka makaka U-turn kasi wala, unlike sa UAE o Pinas o hindi ko alam sa ibang bansa, maraming ibang roads na pwede kang daanan. Dito malayo ang drive mo ulit kapag nagkamali ka. So kailangan na listo ka pag nagda-drive ka, matanda ka sa roads and yeah. So kailangan lagi kang naka-GPS kung hindi mo kabisado yung mga daan dito. Otherwise, lagi kang late, lagi kang matagal sa pagmamaneho. And which is why ayokong mag-drive kasi mahina ako sa sense of direction or wala akong sense of direction. Maliligaw talaga ako. Kahit nung nagda-drive ako sa Abu Dhabi, as in ano lang naman ako, kung magda-drive lang naman ako, bahay, office, bahay, yun lang. At saka dalawa yung opisina namin doon. At kahit alam ko nang puntahan yung office, naka-GPS pa rin ako. Yung sa isip ko, just in case may saradong daan, alam ko kung saan ako i-redirect ng GPS. Yan. So maulan na naman. Actually, uso dito ngayon ng flu. Siguro every 1 out of 3 na tao na makasalamuha mo dito, inuubo. Halos lahat may ubo. Si Lucas din, may ubo na siya. Nag-start na siya kahapon yan sa kanya. So yun sa akin, 3rd week ko na yan this coming week. Hopefully, bago yung mass service namin, wala na akong ubo para makakanta ako ng maayos. Kasi 2 weeks ago nag-start and hirap akong kumanta. Napipiyok ako kasi yun nga, nag-start na yung cough ko. Yan.
So, itutur ko kayo dito sa office maski saglit lang. Ito ako papuntang second floor for lunch. And dito sa second floor, yung way papuntang main restaurant ng office. So, dito ko kami kumakain. And dito rin yung nagstay ng mga chef para magluto ng fresh food. Yan. So, fresh yan from the kitchen kasi may buffet area kami. And dyan yun. Dyan din yung sa side na yan yung drinks. Different types of soft drinks and juices, unlimited yung food, unlimited yung drinks. And sa area na to, yung view ko to my right. And ito namang side na to, kung saan ka gagawa ng coffee, gusto mong yung lasang Starbucks yan, same ng machine ng Starbucks. And yan, meron din dyan na kung gusto mong gumawa ng coffee mo sa machine, meron din dyan. Iba't ibang klase ng coffee, iba't ibang klase ng, I think meron ding chocolate milk, meron dyan espresso, macchiato, black coffee. Ang tawag nila dito sa Americano is long black. Yan, so iba't ibang klase ng drinks ang meron dito. Yan, usually dyan lang ako gumagawa kasi tinatamad na ako nung bago ako dito. Yung malaking machine na yan, dyan ako gumagawa. Saglit lang din naman, pero mas mabilis syempre kapag yung tawag dito, yung machine, isang pindot ka lang, tapos nalalabas na yung gusto mong drinks. And yan, dito sa side na to, lahat ng offices dito sa New Zealand mostly meron dito na gantong klase ng faucet. So, yung tubig kasi dito directly may inom mo talaga siya. So, yung right is cold and yung left yung boiling water. Yan. And then, so kasama ko dito ngayon yung colleague ko, nakisuyo akong i-video ko. And dito naman nga ako ngayon dito sa first level kung saan kami nag-office. So, yan yung mga desk namin. Bahala ka kung saan mo gustong umupo. And same level namin, meron na namang coffee area sa amin banda. Yan, kung gusto mong gumawa ng tea. And kung gusto mong dyan umupo, habang malapit sa coffee machine, bahala ka sa buhay mo yan. Walang, dyan, yung ready-made na coffee. Pero, yan. Kung saan mo gustong magkape, gumawa ng coffee, bahala ka sa buhay mo. Iba't ibang klase rin ng sweeteners dyan. And even yung nilalagay yung top of coffee, meron din dyan, iba't ibang klase ng milk. Kung diet ka, yan. Kung ang bahalang pumili at bahala ka sa buhay mo. Yan. Minsan, napapaisip ako. Ang dami kong gustong maabot noon. Ang dami kong hinabol. Ang dami kong inisip na kailangan ko ito para maging masaya. Pero ngayon, habang nasa tahimik na lugar kami dito sa New Zealand, parang bigla akong natahimik din sa loob. Hindi pala kailangang magmadali o mag-apura. Hindi pala kailangang sobra-sobra ang gamit o ingay sa paligid para matawag na masagana ang buhay. Yung simpleng umaga na may mainit kang kape, lamig na hangin, at katahimikan, sapat na pala habang kasama mo ang mga mahal mo sa buhay. Doon ko na-realize, ang dami pala naming blessings. Lord, gusto ko lang sabihin maraming salamat po. Salamat sa peace of mind. Salamat sa simpleng buhay na ganito. Salamat sa bagong simula at sa bagong direksyon. Alam ko po hindi ako perpekto at minsan nakakalimot pa rin ako. Pero salamat kasi hindi mo ako pinapabayaan at ang pamilya ko. Dito sa lugar na to mas ramdam kita. Sa hangin, sa paligid, sa bawat tahimik na sandali at mga tao sa paligid ko. Salamat sa araw-araw na may pagkain.
may lilim at may oras para huminga. Sa mga bagong taong nakikilala namin dito at sa bagong buhay. Hindi man ito perpekto, pero alam namin, ito ang malaking sagot sa mga panalangin namin noon pa. Na kahit simple lang, masaya kami. Buo ang loob ko, buo ang loob ng asawa ko at ng pamilya namin. At ang pinaka-importante, mas malapit kami ngayon sa iyo. Salamat Lord. Amen.